4 na po yung patay, 65 yung sugatan at 5 yung nawawala. Meron po ba tayong dagdag dito o at ang operasyon na ginagawa natin, nasa ang focus na po ba ito ngayon? As of this afternoon, the same pa rin, no? Change yung number of casualties natin. 40 dead, 65 injured, and 5 missing. Nasaan na po tayo ngayon? Yung operasyong ginagawa po ninyo, saan po tayo nakafocus ngayon? Well, si Aguton ngayon ay sighted 220 kilometers east of Davao City. So, ibig sabihin nito, ang affected na lugar ay yung eastern coastline of Davao Oriental. So, diyan nakafocus yung ating attention ngayon. At itong lugar na ito ay ng more than 1 week of low pressure area. So naka-standby alert ang lahat ng ating mga local as well as national responders, yung ating mga kasundoluhan, mga police, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, lahat ng mga uniform services ay naka-standby alert para handang tumulong para sa mga lugar na pwedeng magkaroon ng landslide or flooding. Sir, I believe meron pong bahagi ng Maharlika Highway, particular dyan sa Agusan, ang nakaranas ng landslide. Hindi po ba nito naapektuhan yung pong paggalaw ng mga relief goods? Well, wala tayong ganong problema sa Agusan na area with regards to delivery of relief goods. Ang nagiging problema natin ngayon, yung sa Davao Oriental, kasi yung bridges na papunta sa 5 municipalities ay bumagsak yung tulay. So ang Philippine Navy vessel natin ang pumupunta na Baganga at ang choppers ang ginagamit natin para makapag-deliver ng relief goods. Nako, mukhang mas marami po tayong kakailanganing tao ngayon. Yun po ba mga tao ninyo, sir? Sapat na sapat po ba at wala po ba naman pong naging biktima nitong bagyong ito? Sa kasalukuyan, wala tayong responders naapektuhan. At ang mga naapektuhan, yung mga nakatira sa mga low-lying areas at landslide-prone areas. Sir, nananatili po yung bagyo, ano? Medyo stationary ayon dun sa pinakauling report ng aming Pag-asa correspondent. Sapat pa rin po ba yung ating pong mga inihandang measures dyan? At ano po yung masasabi nyo po, mga may papayo nyo sa ating mga tao doon? Well, sapat yung measures na ginagawa both by the local government units saka yung national government agencies na tumutulong sa mga lokal na pamahalaan. Ang concern lang natin dito, yung talagang kahit may kahinaan ang bagyo, pero permanente naman ang pag-ulan, yun na nakaka-apekto at tumataas tuloy ang precipitation level at yung kota nga nila for 1 month nasapawan na sa dami ng ulan o tubig na bumagsak sa mga naturang lugar, especially in Davao Oriental, Agusan and Surigao provinces. Yun po bang pagpapatupad po ninyo ng preemptive evacuation, sir? Ini-implementa po ito dun sa lahat ng sakop na tinatamaan itong si Agaton? Yes. Nag-conduct tayo ng preemptive evacuation mula pa nung nagsimula yung low pressure area. At ito ang ginagawa at pinagtutunan ng pansin ng lahat ng local disaster risk reduction management officers. Ito talaga ang primary concern na ginagawa nila dahil ito yung makapagbibigay ng sapat na tulong para maiwasan ng peligro sa ating mga kababayan. Sir, Executive Director Eduardo Del Rosario, binibigay ko po sa inyo ang ere para paalalahanan muli yung ating mga publiko. Go ahead, sir. Well, yung ating mga kababayan kung saan ngayon ay naapektuhan ng tropical depression Agaton, especially in regions 10 and 11 ng Caraga region, tayo po ay iwasan muna ang pagbiyahe at yung pong nakatira sa low-lying areas, matagal na po nating sinasabi yan. We are advising you na sumunod sa mga local disaster officers, the local chief executives na pumunta na po sa mga evacuation centers kung kayo po ay hindi pa nagpupunta doon. At huwag mo muna pong babalik dahil hindi pa sigurado kung kailan talaga lalabas ng Philippine Area of Responsibility
si Tropical Depression Agaton. Po, palagi makikinig po sa inyo, ano, sir? Opo, sa mga advisories ng media, kami po nagpapasalamat sa media dahil very active ang inyong mga advisories para maiparating natin sa ating mga kababayan kung ano ang latest. Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat. Si Executive Director Eduardo Del Rosario ng NDRRMC.